Paano nakakaapekto ang interest rate sa mga investments natin? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So, ang interest rate, ito po yung rate na kung saan ang pagpapataw or ang yield sa ating lending or savings rate. Ang benchmark interest rate, ito yung ina-adjust or sineset ng Bangko Sentral ng Pilipinas o ng bawat Bangko Sentral sa bawat bansa sa mga local banks sa bansa na yon. So, ibig sabihin po, kapag ka masyadong mataas ang interest rate sa isang bansa, ibig sabihin po nito, may kinalaman ito sa pagsisave at sa pagpapautang. Kapag masyadong mataas ang interest sa lending, ibig sabihin po nito, wala masyadong kukuha ng mga loans, mga mortgages, car loans, business loans, and also yung mga iba't iba pang pautang. Kasi po, tataas din po yung tinatawag po natin na interest expense ng mga, lalo na negatibo yan sa mga malalaking kumpanya kasi konting pagbabago lang po sa interest rate, ibig sabihin po nito mas tataas yung interest expense, and that would deduct or that would deteriorate the profits na makukuha, no? So kaya kapag masyadong mataas yung interest rates, hindi rin po maganda yan. Number 2, syempre sa savings rate. Kapag tumaas po ang savings rate, yung mga tao, they tend to put their money on the bank, or definitely magde-deposit sila. Bakit? Kasi ayaw nilang masayang yung opportunity na may mataas na interest rate. So kaya po definitely may nakita natin magandang epekto, medyo may negative effect, o yung mga magandang epekto pa, yung mga interest bearing na investments katulad ng bonds, katulad po ng mga risk-free investments, definitely they tend to be higher than the equities dahil nga yung risk-free rate or interest rate ay tumataas po. Okay? Yun yung mga positive and negative niyan. Pero kapag sobrang laki ng interest rate sa isang bansa, syempre hindi rin po maganda yun. Kailangan balanse. O alamin naman po natin kapag mababa ang interest rate, ibig sabihin po neto, pag mas mababa yung interest rate, baliktad lang po, sa lending rate, mas marami ma-encourage ang mangutang. So definitely, mas dadami yung supply ng pera sa ekonomiya na kanina contractionary centralize yung pera, bumabalik doon sa mga bangko at bangko sentral, 'di ba? So kukonti yung supply ng pera sa economy. Ngayon, kapag mababa ang interest rates, mas maraming gagastos, mas maraming uutang. So definitely ang mangyayari po dito is gaganda yung ekonomiya, magi-stimulate siya dahil people have to tend more buying power, purchasing power kaysa sa mas mataas ang environment na interest. So ibig sabihin po nito, yung mga tao hindi rin masyado magsasave sa bangko, and they will spend it or unless they will invest it. So, ang mangyayari pa rin, babalik pa rin sa ekonomiya, di ba? So, ibig sabihin po nito, yung mga investors, mas gugustuhin nila mag-invest kesa maglagay ng pera sa bangko dahil medyo nag-deteriorate or nag-deduct yung interest. So, yun po yung mangyayari. Kaya mangyayari yung, kung makapapansin natin, kapag nag-cut ng rates, mas tataas yung ibang investments, mas tataas yung ibang assets, kasi ibig sabihin po nito, yun yung nagbe-benefit sa pagtaas ng mga interest rate o pagbaba ng interest rate. Napaka-importante po niyan kasi interest rate, akala nyo lang 25 basis points, 50 basis points, pero sa actual money, and we are talking about billions of dollars here, trillions of dollars sa buong mundo. So, ibig sabihin po nito, malaki ang epekto niyan sa bawat investment na pinagbabasihan mo. Ngayon, ang assignment ko para sa iyo is alamin mo yung mga investment na tumataas, yung mga asset classes, financial markets na tumataas kapag mataas ang interest rates. So, alamin mo naman, syempre, ano yung mga investments na bumababa kapag mataas yung interest rates. So, katulad nito, kapag napapansin natin, kapag mababa ang US dollar, mababa rin or pababa rin ang US stock market because it correlates or it is considered positive correlation kasi US dollar yun and US stocks, US companies. So, they have correlation as well. So, kaya yon, no, aralin natin yan kasi makakaapekto yan at somehow makakatulong yan sa pagdedesisyon natin sa ating mga investment ventures. So, alamin nyo yun. So, halimbawa, yung pagbaba ng Philippine peso, pagtaas ng US dollar, ano ba yung implications niyan sa forex, sa stocks? So, 'di ba? May epekto po 'yan talaga for sure. So, kaya naman hanggang dito na lang muna yung video natin. Sana marami kayong natutunan and follow for more
contents like this. Estudyante Trader po.